Ito na ang pinakamainit na balita ngayong tanghali. Ghost students na kabilang sa benepisyaryo ng voucher program kinumpirma ng DepEd iniimbestigahan na 23 NFA officials na nalift ang suspension kasama pa rin sa kaso. Ayon sa Ombudsman, Philippine Coast Guard itinangging may kinalaman sa internal operation ang tinanggal na 36 na Chinese na kabilang sa auxiliary force. Today in Metro Drug Treatment Facility binuksan sa Valenzuela City. Sa MBC TV correspondents Barakada sa Silex, tinanggal na matapos ang issue ng right-of-way. Sa MBC TV Sports, AP Brand kinumpirmang napiling M5 skin. TC, nakapili na rin ng first ever finals MVP skin. At sa Showbiz Spotted, Ariana Grande officially divorced na sa kanyang ex-husband na si Dalton Gomez. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, iniimbestigahan na ng Department of Education ang mga umano'y ghost student na kabilang sa benepisyaryo ng expanded government assistance to students and teachers in private education voucher program. Ayon sa Commission on Audit, lumalabas na ilan sa mga ghost student na ito ay absentee grantees. Ang mga detalye sa balitang yan, tutukan sa report nito. Ibinunyag sa basic education hearing ang nasa higit 19,000 ghost students o undocumented beneficiaries ng voucher program sa ilalim ng Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o EGASTPE. Sa pagpapatuloy ng hearing sa Senate Committee tungkol sa implementasyon ng naturang programa, sinuri ni Senator Win Gatchalian ang 2016 at 2017 report ng Commission on Audit kung saan nakitang mayroong higit 100 benepisyaryo sa senior high school voucher program na kinukonsiderang ghost students na nakalista sa ilalim ng programa ng higit 1 beses sa parehong school year. Ayon sa COA, ilan sa mga itinuturing na ghost students ay absentee grantees noong magkaroon ng monitor visit at dumalo sa mga klase sa iba't ibang eskwelahan. And letter C, ESC grantees listed as enrolled but have not attended classes since the start of the semester. And letter D, ESC grantees listed and billed multiple times in the same school or in different ESC participating junior high schools. Tinalakay din sa hearing ang nakikitang butas sa naturang voucher program na siyang pagkakaloob umano nito sa mga hindi mahihirap na estudyante, dahilan para mawala ang nasa 7 bilyong pondo mula sa programa, ayon kay Gatchalian. Pahayag naman dito ni Department of Education Undersecretary Michael Poa, noong magsimula ang kanilang termino sa Kagawaran, nagtayo na ng isang opisina na tututok sa mga voucher program. Nung tayo'y pumasok, nagtayo po tayo ng tinatawag na Government Assistance and Subsidies Office, GASO. So gumawa tayo ng opisina na tututok talaga dito sa voucher and ESC programs. At in fact, itong school year 23-24, yung current school year natin, every time mag-bill ang mga schools at matanggap ng central office yung billing, nagkaroon pa tayo ng additional layer of verification. Yung central office mismo, bago tayo magbayad, check natin kaagad sa ating sistema kung merong mga inaccuracies yung mga billing. Kaya nga minsan may nagrereklamo na medyo matagal yung bayad dahil we had to have that extra layer. Dagdag pa ni Poa, tuloy-tuloy ang pagre-refund para sa mga naturang fee na umabot na sa milyon-milyon ang halaga. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagamat na-lift ng suspensyon, kasama pa rin sa kaso ang 23 opisyal ng National Food Authority na nasasangkot sa isyu ng katiwalian. Ayon sa Office of the Ombudsman, nakakuha na nila ang mga kinakailangang dokumento kaya't marapat lamang naalisin na ang ipinataw na suspensyon. Nagbabalita si Nicole Lopez.
Nilinaw ng Ombudsman na kasama pa rin sa kaso ang 23 opisyal ng National Food Authority na binawi ang preventive suspension. Sa panayam ng DZRH kay Justice Samuel Martires, nakuha na nila ang mga kailangan nilang dokumento kaya't wala nang dahilan upang ipagpatuloy pa ang suspension. Ipinaliwanag din ni Martires ang kanilang naging batayan kung bakit unang napatawan ng preventive suspension ang 23 NFA officials at kung bakit ito binawi. Ang preventive suspension, mga batayan, unang-una, malakas ang ebidensya na ikaw ay guilty. Okay? Pangalawa, isang ano doon, para hindi ka makaapekto o hindi maapektuhan ang investigasyon ng kaso habang ikay nananatili sa iyong trabaho. Pangatlo, yung dapat i-secure yung ano ng mga dokumento na kailangan namin makalap, kailangan ng investigador makalap, na hindi matamper yung mga dokumentong yon. At isa pa sa mga nasang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema to prevent further malfeasance or misfeasance in office. So, ngayon, wala na kami nakikita doon sa 23 na para matamper yung document kasi nakuha namin yung kailangan namin. Sa ngayon, sinabi ng Ombudsman na balik trabaho na ang mga inalisan ng preventive suspension na nagsimula pa noong March 8. Samantala, inihayag pa ni Martires na magulo ang pagkuha nila ng mga dokumento mula sa central at regional offices ng NFA ukol sa kontrobersyal na NFA rice sale. Nakatanggap pa umano siya ng impormasyon na hayaan na lang daw ang Ombudsman na kumuha ng mga dokumento sa field offices nito kaya walang nilabas ang central offices ng NFA. Nakikipagtulungan naman daw sa Ombudsman si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Kaya lang duda siya kung sinasabotahe rin ba ng mga taga-NFA ang DA o sila. In fairness kay Secretary Laurel, kasi umihingi ako lagi ng tulong sa kanila. Tumatakbo ako para makahingi ng ng assistance. Nabibigay sila ng instructions sa NFA. Ang problema, kung sinusunod siya o hindi. Naku. Kasi katulad na itong listahan, siya ang nag-request sa NFA, bigyan niyo ako ng listahan. Binigyan siya ng maling listahan. Maling listahan. Mali din binigay niya sa akin, sa amin. So, hindi ko alam kung sino ang sinasabotahin ng mga taong ito. Kung si Secretary Laurel o ang investigasyon ng Office of the Ombudsman. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Itinanggi ng Philippine Coast Guard na may kinalaman sa internal operations ang tinanggal na 36 na Chinese na kabilang sa auxiliary force. Depensa pa ni Rear Admiral Armand Balilo, noon pa man daw ay may mga dayuhan na ring kasapi sa ahensya maliban sa mga Chinese. Ang mga detalye ay hatid sa atin ni Arnold Herrera. Itinanggi ng Philippine Coast Guard spokesperson na si Rear Admiral Armand Balilo na may kinalaman umano sa internal operations ng ahensya ang 36 na Chinese Auxiliary Force. Sa panayam sa 2x2, nilinaw ni Balilo na walang dapat ipag-alala ang taong bayan dahil ang 36 na Chino ay inalis na sa serbisyo sa gitna ng kawalan ng National Security Clearance. Ito ang sinabi ni Admiral Ronnie Gavan sa pagdinig kahapon sa Kongreso patungkol sa panukalang pagreporma sa PCG. Gayunpaman, nilinaw ni Balilo na ang gawain ng auxiliary forces ay nakatuon lamang sa pagtulong sa tuwing may darating na kalamidad sa bansa at wala silang anumang akses sa operasyon sa loob ng ahensya. Member siya na 2015 pa eh. Pero ang papel lang naman nito ay pagka mayroong mga calamities, tumutulong sila, nagbibigay ng mga hanggang dun lang ang participation ng itong mga to. Ngayon kung tatanungin nyo kung sumasama ito sa amin sa mga operations, wala po. Sa mga civic actions na meron kami, napaka-limited lang po ng participation. Dagdag pa nito, kahit mga dayuhan ay pwedeng sumali sa auxiliary force ng PCG, lalo't ito ay isa lamang volunteer organization at hindi itinuturing ni reservist force. Meron pong panahon noon na yung mga foreigners po ay binigyan ng honorary rank, no? Hindi lamang mga Chinese, may mga French national and even American citizen ay may mga mga foreigner. Paglilinaw pa ng Rear Admiral, bago pa man daw pumutok ang issue ng agawan sa West Philippine Sea, ay matagal nang may kasaping Chino ang PCG. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino.
Nakahanda na ang kulungan ni Pastor Apollo Kibuloy sa Senado. Ito'y matapos opisyal nang maglabas ang mataas na kapulungan ng Kongreso ng arrest warrant laban kay Kibuloy dahil sa paulit-ulit nitong hindi pagsipot sa mga pagdinig kaugnay ng mga aligasyong ibinabato sa kanya. Narito ang report ni Raymond Dadpas. Nakahanda na ang gagamiting kulungan para kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ kung sakali at ito ay maaresto. Ito ang kinumpirma ni retired Lieutenant General Roberto Angcan ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA ng Senado. Kasunod ito ng ipinalabas na warrant of arrest ng Senado kay Kibuloy matapos mabigong humarap sa hearing ng Senate Committee on Women and Children ni Senador Risa Hontiveros. Sinabi ni Angcan na sila ay makipag-ugnayan sa Philippine National Police para maisilbi ang warrant of arrest kay Kibuloy na pinaniniwalaang nasa area lang ng Davao. Kung sakali at siya ay maaresto, ang mga papayagan lamang na bumisita sa kanya ay tanging mga abogado at immediate family members. Naniniwala naman si Senador Bato de la Rosa na maging maayos ang sitwasyon kung sakali at umabot sa puntong arestuhin si Kibuloy. Katwiran ng senador, hindi bayolenteng tao ang mga supporters at kasapi ng Kingdom of Jesus Christ. Kahit na sinasabi ng mga tumestigo sa Senado na may mga malalakas na uri ng armas ang grupo ni Pastor Kibuloy na nakabase sa Davao City. Una nito'y ginawa lahat ng mga senador na kakampi ni Kibuloy upang harangin ang contempt order ng Senate Committee on Women and Children, ngunit sila ay nabigo. Matapos ihayag ni Senador Hontiveros na nilagdaan na ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang warrant of arrest laban kay Kibuloy, ay inihayag ng kanyang abogado na si Attorney Elvis Balayan na nirerespeto nila ang desisyon ng Senado, ngunit gagawin umano nila ang lahat ng legal na paraan upang maprotektahan ang karapatan ni Pastor Apollo Kibuloy. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas. Sama-sama tayo, Pilipino. Sugatan ang 5 katao sa isang sunog na sumiklab sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Ayon sa barangay captain, posibleng nasugatang electrical wire ang naging sanhi ng sunog. Ang mga detalye alamin sa balitang ito. 5 ang sugatan sa sunog sa isang residential area sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Agad na itinaas sa ikalawang alarma ang apoy dakong alas 9:03 ng umaga matapos sumiklab bago mag alas 9. Yari sa light materials ang nasunog na bahagi ng kabahayan sa Block 6 ng barangay dahilan ng mabilis na paglaki ng apoy. Ayon kay Kapitan Carlito Cernal, punong barangay ng Addition Hills, posibleng nasugatang electric wire ang sanhi nito, bagay na iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection. Napula ang sunog pasado alas 10 ng umaga pero nag-iwan ito na mahigit sa 50 pamilyang nawalan ng tirahan. Tansya ni Kapitan Cernal, 20 hanggang sa 30 bahay ang nilamon ng apoy na swerteng sinabayan ng sandaliang pag-ulan. Tumawag na rin ang tanggapan ni Mayor Ben Abalos para tiyakin ang modular tent at pagkain ng mga nasunugang maranatili muna sa temporary shelter na hanapin ng barangay. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng esports, not one, but two. 2 skin ang kumpirmadong i-co-design ng world champs na AP Bren bilang bahagi ng kanilang pagkapanalo sa prestihiyosong M5 World Championship. Pero bakit nga ba 2 ang hero at kung sino ang mga ito? Tutukan sa aking report. 2 signature skins ang kinumpirma ng Philippine team at world champs na AP Bren na kanilang i-co-design kasama ang Monton Games. Ito ay parte ng kanilang pribilehiyo matapos masungkit ang titulo sa M5 World Championship noong Disyembre. Sa anunsyo ng esports team, ang marksman hero na si Brody ang kanilang napili para sa M5 skin. Ayon sa direktor ng AP Bren na si Job Escutin, naging malaking bahagi ng tagumpay ng team ang nasabing hero at malaking tulong para ma-retain ang Philippine era sa Mobile Legends Bang Bang scene. Samantala bukod pa rito ay sa kauna-unahang pagkakataon, i-co-design din ng Finals MVP na si David Charles Baptiste Cannon ang skin ng kanyang napiling hero na walang iba kundi si Paquito. Inspired ang hero sa legendary boxer na si Manny Pacquiao at sinasalamin daw nito ang aggressive pero strategic gameplay ni Flap TZ. Matatanda ang nakuha rin ng AP Bren ang titulo sa M2 kung saan nila napili ang skin para sa hero na si Lancelot. Sa
Malaking pagbabalik Justin Brownlee sa sabak sa Indonesian Basketball League para maglaro sa Pelita Jaya. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Economic Chacha o Resolution of Both Houses 7 at pagbawi sa prangkisa ng SMNI Bill ipinadala na ng Kamara sa Senado. Appointments ni PBBM kanselado matapos tamaan ng trangkaso. Justin Brownlee maglalaro para sa Pelita Jaya sa Indonesian Basketball League. At Ariana Grande officially divorced na sa kanyang ex-husband na si Dalton Gomez. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Ipinadala na ng Kamara sa Senado ang panukalang Economic Charter Change at ang panukalang pagbawi sa prangkisa ng SMNI. Ang buong resulta ng mga naging botohan sa Kamara. Ihatid sa atin ni Milky Rigunan. Agad na ipinadala kagabi ng Kamara sa Senado ang kopya ng Resolution of Both Houses No. 7 at pagbawi sa prangkisa ng Suarezug Media Corporation na nag-ooperate sa Sunshine Media Network International o SMNI. Ito ay matapos mapagtibay sa third and final reading kagabi ang dalawang panukalang batas kasabay ng huling araw ng sesyon para sa Holy Week break. Kagabi pinagtibay ng Kamara sa third and final reading ang Resolution of Both Houses No. 7. Sa botong 289 ng pabor, 7 ang tutol at 2 ang nag-abstain, pinagtibay na ng Kamarang amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Ang kay House Speaker Martin Romualdez, ang pagpasa sa RBH 7 ay mensahe sa foreign investors at international community na bukas na ang Pilipinas sa business and investments. Ang final approval ng RBH 7 ay matapos ang plenary deliberations na tumagal ng 2 linggo kasama ang pagtalakay sa Committee of the Whole. Samantala sa botong 284 ang pabor, 4 ang tutol at 4 ang nag-abstain, pinagtibay na sa third and final reading ang bill para bawiin ang prangkisa ng Suarezug Media Corporation na nag-ooperate sa Sunshine Media Network International o SMNI. Ang panukalang revocation ay nag-ugat sa iba't ibang violations kabilang ang umunay pagpapakalat ng fake news, pagkakasangkot sa red tagging at paglabag sa iba pang probisyon ng prangkisa. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Pansamantalang ikinansela ang appointments ni Pangulong Bongbong Marcos matapos silang tamaan ng trangkaso ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Leth Narciso. Hindi tuloy ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw at bukas. Ayon sa Presidential Communications Office, kanselado ang lahat ng appointments ng Pangulo matapos itong tamaan ng trangkaso. Ngayong Webes ay dadalo dapat si Pangulong Marcos sa luncheon para sa 50th anniversary ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP. Hindi na rin ito makapupunta sa 127th founding anniversary celebration ng Philippine Army sa Capas Tarlac bukas. Kahapon ay hindi na nakadalo ang presidente sa paglulunsad ng Electronic Local Government Unit o ELGU Caravan sa Quezon City kung saan siya ang panauhing pandangal. Nagkasakit si PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos matapos ang sunod-sunod na schedules. Sabi ng PCO, pinagpapahinga ng doktor ang first couple para sa mabilis nilang paggaling. Para sa NBC TV Network News, ito si Leth Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Patuloy pang tinutugis ng otoridad ang mga suspect sa pananambang sa isang negosyante sa Antipolo City. Ang biktima, dead on the spot habang ang kanyang misis naman ay nasugatan. Narito ang report. Patuloy na hinahunting ng Antipolo City Police ang riding in tandem na pumatay sa isang lalaking negosyante at nakasugat naman sa misis nito matapos ang kanilang pananambang sa sinasakyang SUV ng mga biktima sa Barangay Mayamot, Antipolo City. Kinilala ng Antipolo City Police ang 48 anyos na biktimang si Abad Lazaro habang isinugod naman sa pagamutan ang sugatan nitong sakay na si Grace
may kaparehong edad. Pero sa panayam sa Mayamot Police, napag-alamang kinikilala pa rin ng otoridad ang isa pang rider bilang person of interest sa kaso. Sa CCTV na nakuha ng DZRH News, makikitang magkakasunod ang riding in tandem suspects at isang nakabugaw na motor rider nang lapitan ng mga bumaril ang Honda Jazz ng mga biktima sa kanto ng Sumulong at VV Sullivan pasado alas 5 ng hapon. Dead on the spot sa kanyang sasakyan si Lazaro habang tama ng bala sa binti ang tinamon ng kanyang misis na isinugod sa ospital. Iniimbestigahan naman ng polis ang impormasyong pinasok ng person of interest ng SUV matapos ang nangyaring paumaril habang dumiretso o miskapo patungo sa direksyon ng Masinag ang mga bumaril. Ipinag-utos na ni Police Lieutenant Colonel Ryan Mangondo, hepe ng Antipolo Police, ang pagsasagawa ng dragnet operation makaraang makuha ang CCTV footage sa isinagawang backtracking ng pulisya. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Mariing kinundena ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang panghaharas sa dalawang babaeng mamamahayag sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa KBP, kaisa sila sa iba't ibang press groups na nananawagan sa mga otoridad at iba pang ahensya ng gobyerno na mapabilis ang investigasyon sa nangyaring insidente. Nagko-cover ng isang demolisyon sa Barangay Anuna sina Rowena Quijada ng 88.7 K5 News FM at Joan Manabat ng Rappler nang iharas sila sa lugar. Ikinalulungkot ng KBP ang insidente dahil nangyari pa ito kung kailan ipinagdiriwang ang Women's Month. Sinisikap na rin ng KBP na tulungan ang dalawang mamamahayag at nakikipag-ugnayan na sa Presidential Task Force on Media Security kasama ang Department of Justice na magsasagawa ng investigasyon sa kaso. Magandang tanghali, Pilipinas! Para sa ating weather update ngayong Webes, March 21, 2024. Hanging amihan pa rin ang nakakaapekto sa silangan at hilagang bahagi ng Luzon ngayong araw. Asahan po ang mga kaulapan na may kasamang mahihinang ulan sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga Mountain Province, Ifugao at Aurora, gayon din sa lalawigan ng Quezon at Camarines Norte. Sa nalalabing bahagi ng Luzon kabilang na ang Metro Manila, maaliwalas na panahon ng aasahan ngunit may tsansa pa rin ng mga pag-ambon tulad ng naranasan ng mga kababayan natin kanina sa Caloocan, Maynila at maging dito sa Pasay. Samantala, easterlies naman na magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat sa buong rehiyon ng Caraga pati na rin sa bahagi ng Davao Oriental at Davao de Oro. Dahil sa amihan, nakataas pa rin po ang gale warning sa mga baybayin ng Ilocos Norte, Batanes, Isabela at Cagayan. Hindi po pinapayuhan ng mga maliliit na sasakyang pandagat na pumalaot, lalo't mataas ang mga alon. Para naman sa ating 3-day weather forecast dito sa Kamaynilaan, tuluyan ng hihina ang amihan at hindi na ito gaano makakaapekto sa buong Luzon simula bukas. Tulad ng sabi ko kahapon, i-warm up na ang inyong mga pasensya dahil aasahan na ang unti-unting pag-init ng panahon na sa ngayon ay papalo na sa 34 degrees Celsius. Ang paglubog naman ng araw ay mamayang 6:07 ng gabi. At yan ang mga pinakahuling balita sa lagay ng panahon ngayong araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Binuksan na sa lungsod ng Valenzuela ang isang drug treatment facility. Ayon kay Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, bukas din ang pasilidad para sa mga outpatient galing sa mga kalapit na syudad gaya ng Caloocan, Malabon, Navotas at maging may kawayan sa Bulacan. Magbabalita si Edwin Duque. Bukas ang Valenzuela LGUs para tumanggap ng mga pasyente na nais mabago ang kanilang buhay. Partikular na ang mga naging biktima ng illegal na droga. Ngayong alas 9 ng umaga ay formal na binuksan ang First Drug Treatment and Rehabilitation Facilities dito lamang sa Barangay Punturin sa Valenzuela. Ay kay Mayor Wes Gatchalian, tatawagin itong balay o banyuhay. Ito ay binasi umano sa salitang bahay o bagong anyo ng buhay ng mga naligaw ng landas tulad ng mga nalulung sa illegal na droga. Ayon sa LGUs, dapat ang lugar na ito ay napakaganda. Merong masilungan, magandang hangin, maluwag at eksklusibo ito.
para lamang doon sa mga biktima ng droga. Ayon kay Mayor Wes Gatchalian, aprobado naman ito at accredited pa ng DOH noon pang February 13, 2023 kung saan ay meron itong outpatient service na may 72-bed capacity. Tatanggap ang tanggapan ng outpatient mula naman sa iba't ibang barangay na mga karatig na lugar tulad ng Caloocan, Malabon, Nabutas at Mikawayan at iba pang lugar na aprobado ng LGU. Naging pangunahing pagdangal, NPD Director General Rosarito Gapas, General Moro Virgilio Lasso, Senador Ronald Bato de la Rosa at iba pang mga opisyal ng gobyerno na inimbitahan at kabilang na ang mga pari o simbahan. Mistulang kondominium sa ganda na disenyo ang building na talaga namang mababago yung buhay. Nandito rin si Police Colonel Distora Jr. na dumating para saksiyan itong naturang inaugurasyon. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque, sama-sama tayo Pilipino. Mukhang #ThankYouNext na ulit para sa American singer-songwriter na si Ariana Grande matapos tuluyang maka-break free sa kanyang ex-husband na si Dalton Gomez. Ang dalawa kasi kumpirmadong officially divorced na. Ang kabuang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Matapos ang halos 3 taon mula nang magpalitan ng matamis na I do, officially divorced na ang pop star na si Ariana Grande sa kanyang ex-husband na si Dalton Gomez. Sa ilalim ng kanilang divorce settlement, magbabayad ang ThankYouNext singer sa 28-year-old real estate broker ng $1.25 million ayon sa Los Angeles Superior Court. 6 na buwan ang nakararaan mula nang maghain si Ariana ng petisyon para mapawalang bisa ang kanilang pag-iisang dibdib dahil umano sa irreconcilable differences. Nakasaad naman sa court papers na mayroong prenuptial agreement ang dalawa na higit 1 taon na raw hiwalay. Kung matatandaan, May 2021, ikinasal sina Ariana Grande at Dalton Gomez sa pamamagitan ng isang intimate ceremony sa Montecito, California. At sa aming pagbabalik, viral song na Selos ng binansagang Queen of Bangsamoro Pop na si Shaira, burado na sa mga streaming platform dahil sa copyright issue. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB! Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Shortlist ng mga general na posibleng pumalit kay PNP Chief Acorda, irerekomenda kay PBBM. Barikada sa Silex, tinanggal na matapos ang issue ng right of way. Justin Brownlee maglalaro naman sa Indonesian Basketball League. Sa ating showbiz spotted, viral song na Selos na binansagang Queen of Bangsamoro Pop, burado na dahil sa issue ng copyright. At sa hoy, bawal yan, parusa at multa sa pang-aabuso sa hayop. Alamin lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Irerekomenda kay Pangulong Bongbong Marcos ang short list ng mga general na posibleng pumalit kay outgoing Philippine National Police Chief Benjamin Acorda Jr. Ang mga detalye, ihatid sa atin ni Val Gonzalez. Mayroong 3 hanggang 4 na pangalan ng mga police generals na irerekomenda ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. na maring humalili kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. Ito ang inihayag ni Kalihim Abalos kasunod ng nakatakdang pagtatapos ng extended term ni General Acorda sa darating na Marso 31. Sa ambos interview ng media, sinabi ni Abalos na ilalatag niya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang short list sa sandaling mag-usap sila ng presidente. Para kay Abalos, mahalaga na ang output-based
o resulta ng mga naging performance ang basihan sa kung sino ang susunod na magiging PNP chief. Well, mag-uusap kami ni boss, ni Presidente tungkol dito, no? At of course, ilalatag po natin yung mga performance ng mga generals po natin sa ngayon, no? Pwede mag-PNP chief, and sasabihin ko yung ako mismo kung anong pananaw ko po rito. Gayon pa man, sinabi ng kalihim na bilang Commander-in-Chief ay si Pangulong Marcos pa rin ang huling magpapasya sa kung sino man ang naisin nitong mamuno sa liderato ng pambansang pulisya. Para sa MBC Network News, ako naman Val Gonzales, sama-sama tayo Pilipino. Naisabatas na ang 14 sa 57 priority bills ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang inanunsyo ng Presidente sa isang Development Council meeting sa Malacanang, kung saan ibinida rin niya ang 7 pang priority bills na nakatakda rin umanong maisabatas sa darating na Hunyo. Ang mga detalye sa balitang yan, alamin sa report na ito. Naisabatas na ang 14 mula sa 57 priority bills ng kasalukuyang administrasyon. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa Malacanang. Ito ay dinaluhan ng Pangulo, Economic Chiefs, Speaker of the House at Senate President para pag-usapan ang mga kailangang gawin para maisakatuparan ang development agenda ng bansa. Hindi sinabi ng Pangulo ang mga espesipikong priority bills na naisabatas na, pero 2 sa pinakahuling pinirmahan ay ang Salt Industry Revitalization Act at ang New Passport Act. Ayon naman kay Speaker Martin Romualdez, naipasa na ng House ang 19 na priority bills sa ikatlo at huling pagbasa bago ang deadline nito ngayong Hunyo. Ayon pa sa Pangulo, 7 priority bills ang nakatakdang isabatas ngayong darating na Hunyo. Anya, ang lahat ng ito ay hakbangin para sa mas malakas na bagong Pilipinas. Dagdag pa ni Marcos, muling binibigyang prioridad ng gobyerno ang mga hakbang para sa pagpapaunlad ng kabuhayan, pagprotekta sa kalikasan at pagpapalakas ng seguridad sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Nanawagan ang Commission on Population and Development o POPCOM na ipasa na ang Adolescent Pregnancy Prevention Bill sa Senado. Sa panayam ng DZRH kay Mai Kiray, Program Manager at tagapagsalita ng POPCOM, sinabi nito na mas matutugunan ang tumataas na bilang ng teenage pregnancy kung may sasabatas na ang panukala. Kasabay nito, nananawagan din si Kiray hinggil sa re-issuance ng Executive Order 141 upang gawing urgent priority ang teenage pregnancy sa bansa. Sa datos ng World Bank data, pangalawa ang Pilipinas sa may pinakamaraming kaso ng teenage pregnancy sa buong mundo, kasunod ng Laos sa Vietnam. Kapag po napasa yung Senate bill, mas magkakaroon ng focus on adolescent pregnancy kasi nga tumataas siya. At the same time, may mga provisions po doon na ginagawa po natin ng access, yung mga kabataan o yung mga minor, lalo na kung nabuntis na, para makapag-family planning, para magkaroon po ng social protection para sa kanila talaga. Tinanggal na ang barikada sa Central Luzon Link Expressway matapos ang issue ng right-of-way. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa mga probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Bukas na para sa mga light vehicles ang SLEX. Ito yung Central Luzon Link Expressway simula pa kahapon. Kasama si Zambales Governor Hermogenes Ebdani Jr. bilang chairman ng Committee on Infrastructure sa Regional Development Council ng Region 3 ay sinaksihan din ang pagsusuro ng mga barikada o mga harang kasama ang kinatawan ng UFMO at ang DPWH Region 3 sa pamumuno ni Regional Director Engineer Roseler Tolentino. Gayon
Gayon din ang ilang mga magsasaka na pumayag na buksan ang naturang lansangan na binbin ng halos 2 taon. Taong 2013 nang simulan ang naturang project at nagko-connect at mapabilis ang pagbiyahe dito nga sa Central Luzon. Hindi lamang Central Luzon ang makikinabang dito, maging ang Region 2. Taong 2022 nang matapos ang proyekto sa ilalim ng Phase 1 project, subalit nilagyan nga ito ng barikada ng mga magsasaka na may-ari ng lupa na tinamaan ng naturang konstruksyon. Hinahabol ng mga magsasaka na may-ari ng lupa na mabayaran sila sa road right-of-way nito. Kahapon, kasama ang ilang mga nagrereklamong magsasaka na si Ismael Rivera ay pumayag na rin itong tanggalin ang nakalagay na barikada matapos ang halos 2 taon na kanilang pakikipagkasundo ngayon ay nagtapos na. Sa kasalukuyan, nilagyan na ng mga signages o paalala sa mga motorista ng ang naturang lansangan para magsilbing ang giya o guide lalo na't papalapit na ang Semana Santa. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsagawa ng relief operation sa mga lugar na napektuhan ng landslide sa Maco, Davao de Oro at Carmen, Davao del Norte noong Marso 19, 2024. Ang Police Regional Office 11 sa panguna ni Regional Director Police Brigadier General Alden Delbo at sa pakipagtulungan ng PRO 11 Officers Ladies Club na pinangunahan din sa kanilang advisor na si Maria Tesia Goldie Delbo. Ang nasabing relief operation na tinaguriang Juana Relief Operation ay kaugnay sa month-long observance of the National Women's Month Celebration 2024 na may temang lipunang patas sa bagong Pilipinas, kakayahan ng kababaihan, patutunayan. Layunin ng nasabing aktibidad na matulungan ang mga kababaihan at bata sa mga nabanggit na lugar sa kanilang mga pangunahing pangailangan upang makayanan ang buhay pagkatapos ng malawakang natural na kalamidad na kanilang pinagdaanan. Bilang karagdagan, nagbigay rin sila ng libreng gupit, libreng medical check-up, libreng neuropsychiatric examination at libreng gamot bilang karagdagan sa pagbibigay ng mga relief supply. Ang mga benepisyaryo at ang kanilang mga anak ay nasihan din sa mga simpleng pagkain tulad ng ice cream at lugaw. Ang mga pagsisikap na ibinigay ng mga tauhan ng PNP at ng PRO 11 Officers Ladies Club ay nagpapakita ng tunay na diwa ng sangkatauhan, pagiging makatao na isa sa 4 na core values ng PNP. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ang biktima na kinilalang si Mario Quinto, 58 anyos, may asawang mangingisda at residente ng Barangay Lucao, Dagupan City, matapos bumangga ang sinasakyan niyang motorsiklo sa kasalubong ding motorsiklo na minamaniho ni Anthony Bangkod, 21 anyos, residente ng Pangapisan North, Lingayen. Sa investigasyon ng mga tauhan ni Chief of Police Lieutenant Colonel Brendon Palisok, alas 3:30 ng madaling araw naganap ang aksidente sa Barangay Lucao kung saan umano'y pumasok sa linya ng kasalubong ang nasawi dahilan ng kanilang banggaan. Kapwa dugo ang sinugod sa Region 1 Medical Center sa lungsod ang 2 rider, subalit dineklarang dead on arrival na ni Dr. Renz Cristobal si Quinto. Kapwa nangangamoy alak umano ang 2 rider ng itakbo sa pagamutan. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa lalawigan ng Benguet harap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang isang drug suspect na nakumpiskahan ng 7.2 milyong piso ang halaga ng marijuana sa ikinasang bypass operation sa Camp 4 Cannon Road, Tuba, Benguet kahapon ng umaga. Nakilalang suspect na si Arnel Lauan Gidayos, 26 anyos, gardener at nakatira sa Lingay, Takadang, Kibungan, Benguet. Nagpatupad ang bypass operation ng mga operating units ng PDEA 4A, PDEA Cordillera at Tuba Municipal Police Station na nagresulta sa pagkakahuli ng suspect at pagkakakumpiska ng 60 tubular form ng marijuana na may timbang ng umigit kumulang 60,000 gramo at nagkakalaga ng 7.2 milyong piso. Nasamsam din ang isang paper bag, laman ang ginamit na budal money at inabel traveling bag na may lamang damit. Bago ang anti-drug operation, nakatanggap ng impormasyon ang PDEA Cordillera mula sa PDEA Region 4A na ang natimbog na suspect ay hinihilalang supplier ng illegal na marijuana at nag-ooperate sa Cordillera Region. Ito si Romy Gonzales, sama-sama tayo, Pilipino. Umabot sa 1.5 million pesos ang halaga ng na-confiscate
nakumpiskang mga food products na mga expired subalit binibinta pa ito sa mababang presyo sa 3 sunod-sunod na buy-bust operation ng mga intelligence operatives ng Police Regional Office 6 at Bacolod City Police Office sa lungsod ng Bacolod. Ang 3 mga operations ang inilunsad sa Libertad Public Market, Barangay Filisa at Barangay Bata dito sa lungsod ng Bacolod. Ayon kay Bacolod City Police Office Director Colonel Noel Alinio, ang mga nagbibinta ng mga expired products kinilala na si Maria Silina Oquilia, Eleonora Cantar at Karen May Montesa, lumawag 31 anyos, pawang mga residente ng Proklawayan, Barangay Banago, lungsod ng Bacolod. Ito si Rex Cantong, sama-sama tayo, Pilipino. Ang mga maling gawain atin nang pansinin para hindi na ulitin sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Labis na ikinalungkot at ikinagalit ng marami ang sinapit ng asong si Kilua na siyang minaltrato at pinatay ng isang lalaki na umamin sa mga ginawa nitong kalupitan sa hayop. Hanggang ngayon, hustisya ang sigaw ng marami para kay Kilua. Ano nga ba mga parusa at multang ipapataw sa mapapatunayang gumawa ng pang-aabuso sa hayop? Alamin sa report nito. Kalunos-lunos ang sinapit ng asong si Kilua mula sa mga kamay ng isang lalaki na makailang ulit na hinampas at pinaslang ang naturang hayop. Marami ang galit at labis na nalungkot sa dinanas ng alagang Golden Retriever. Marami nagsasabi, kabilang na ang mga mambabatas, na dapat ay ipatupad ang mas mabigat na mga parusa at multa sa sinumang mamamaltrato ng hayop. Pero sa kasalukuyan, ano nga ba ang nakasaad sa batas tungkol sa mga parusa at multa na ipapataw para sa mapapatunayang gagawa ng animal cruelty? Base sa Republic Act No. 8485 o Animal Welfare Act of 1998, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpatay sa anumang hayop. Ipinagbabawal din ang pagkaita ng anumang hayop ng sapat na pag-aalaga, gaya ng pagbibigay rito ng tahanan at pagkain. Malinaw ding nakasaad sa batas na iligal ang pananakit o pangmamaltrato, pagpatay, pagtorture o paggamit sa mga hayop para sa pananaliksik o eksperimento na hindi otorisado ng Committee on Animal Welfare. May nakasaad lamang na espesipikong mga pamamaraan o procedures na pinapayagan ng komite kung kinakailangang patayin ng isang hayop, gaya ng siyentipikong pamamaraan. Ilan sa ibinigay na dahilan ay kung may incurable communicable disease ang hayop o kung may pahintulot mula sa isang veterinarian. Ang sinumang lalabag sa alinman dito ay makukulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon o pagbabayari ng 1,000 hanggang 5,000 piso. Maaaring parehong makulong at pagmultahin ng salarin, depende sa desisyon ng korte. Kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Ang mga maling gawain atin nang pansinin para hindi na ulitin sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng basketball, kumpirmado na ang next destination ni Justin Noypi Brownlee habang nagpapahinga mula sa PBA campaign ng Barangay Ginebra at Gilas Pilipinas practice. Maglalaro muna si Brownlee sa Indonesian Basketball League. Ang buong detalye tutukan sa report na ito. Maglalaro ang Gilas Pilipinas Star at Ginebra Reinforcement na si Justin Brownlee sa Indonesian Basketball League. Suot ang jersey ng kupunang Pelita Jaya. Makakasama ng 3-time best import sa kupunan ng mga dating NBA players na sila Thomas Robinson mula Sacramento Kings, KJ McDaniel mula Houston Rockets, at Jacory McLaughlin mula Dallas Mavericks. Ayon naman sa Ginebra coach na si Tim Cone, masaya ito para sa overseas stint ng kanyang manlalaro dahil bukod sa extra income na makuha nito, mapapanatili pa na in good shape si Brownlee habang naghihintay sa next PBA at Ginebra campaign. Posibleng makabalik sa bansa si Brownlee sa June para sa preparasyon ng Gilas Pilipinas sa 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournament para makakuha ng ticket sa 2024 Paris Olympics. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports.
Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, Sama-sama tayo, Pilipino. Isa ka ba sa mga na-LSS sa kantang Selos ng binansagang Queen of Bangsamoro Pop na si Shaira? Ang kantang ito kasalukuyang nahaharap sa issue matapos mapuna ang pagkakapareho sa 2008 song na Trouble is a Friend ng Australian singer na si Lenka. Narito ang report. Dahil sa issue ng copyright, burado na sa streaming platforms ang viral song na Selos ng binansagang Queen of Bangsamoro Pop na si Shaira. Sa statement ay nilabas ng AHS Productions, kusa nilang tinanggal ang naturang kanta dahil kasalukuyan pa raw silang kumukuha ng cover license para rito. Pag-amin ng kanilang kampo, ang melody ng Selos ay orihinal na nanggaling sa kantang Trouble is a Friend ng Australian singer-songwriter na si Lenka na inilabas noon pang 2008. Umaasa naman ang AHS Productions na muling marere-upload ang naturang kanta oras na magkaayos na sila ng team ni Lenka. Sa kabila nito, nagpaabot sila ng pasalamat sa mga tumangkilik sa kantang Selos. Ang Moro singer nakatakda raw maglabas ng original music. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Pam, Ediel. Maraming salamat, Showbiz Angel. May nabasa akong komento Tatanong, sino ba yung Lenka na yun? Ngayon nga lang daw niya nakilala. Nung sumikat si B-pop artist. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Ito po si Edniel Porrosa. At ito naman si Pamela Adriano. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.